Good morning, guys. So, medyo okay na tong bahay namin. Kaso kulang pa talaga ng mga gamit. Kagaya dun sa mga bawat kwarto, kulang pa ng mga beds. Then, okay na yung pintor kaso medyo may nasira. So, aayusin natin yun. Pero ito muna yung papakita ko. So, kahapon may mga inaayos sila. So, ngayon, ito na yung result. Ito na yung result. So, unti-unti, nilalagyan na namin ng kulay itong bahay namin. So, eto nilagyan nila ng pa-chandelier na cortina, pa-kristal. So, every house, meron silang ganito. Pero, dahil nga white and gray yung bahay namin, itong pintura ng bahay namin. So, eto, namili si mami ng puting pa-chandelier na cortina, kristal. Then, meron din dito. Bali, sa first floor lang namin nilagyan. Then, sa second floor, then third floor, hindi pa namin nilagyan. Kaso plano namin is hindi na namin nalagyan kasi okay naman na doon. So, eto. Then, eto. Then, tignan natin kung anong ginagawa ni Mami. Ay, yung temple muna. So, guys, ito yung temple namin. O, diba? Ang elegance na niyang tignan. Ang rich na niyang tignan. Parang yayamanin. So, eto guys, oh, di ba? Ang ganda. Then, eto ngayon, si Mami. Okay, so kahapon, eto yung ginawa nila, ayan. At saka, yun sa labas, sa pintuan. Ngayon naman, etong pinagdidiskatahan niya, itong bawang. So, di ba? Naalala nyo, pumunta sila ng market, then bumili ng madaming gulay, tsaka bawang. Then, yung pinadry nating bunga ng malunggay, so, eto na siya. Dry na. So, ngayon, ang ginagawa ni Mami is etong bawang, pinipili niya yung maganda, maliliit, malalaki. Pero yung mga hindi na okay, so, eto, nilalagay niya dito. Then, dito naman is yung okay, yung pwedeng i-stack. Then, hinahaluan niya ng bunga ng mga lunggay. O, diba? Kakaiba talaga yung way nila ng pag-stacks ng mga gulay dito sa India or itong bawang. Then ngayon naman is magluluto tayo ng tanghalian dahil may ginagawa si Mami. So, ang ulamin natin is dudi ang tawag dito or upo naman sa atin. Upo, o tama, upo. Then, of course, hindi mawawala ang ang sili. Di ba? Kung ano-ano nang sinasabi. Itong sili, i-fry lang natin. So guys, magluluto muna ako. Sinimulan ko sa paglalagay ng mantika at unang prinito ang siling haba para mas lumabas ang anghang at aroma. Pagkatapos, inihiwalay ko. At sinunod ko naman ang mustard seed. Kapag pumutok na ang mustard seeds, isunod ko ang jeera seed. Sunod ko naman nilagay ang blended na kamatis, luya, sili at bawang at nilagyan ko rin ng iba't ibang masala at tinakman ko muna dahil sobrang tapang sa ilong ng amoy habang naggigisa. Sa umaga, si mother-in-law ang naghahanda ng pagkain kaya bilang mabuting daughter-in-law ko, no, ako naman ang assign sa tanghalian. Pagdating naman sa gabi, kung sino ang free sa amin, siya ang nagluluto o minsan tulong-tulong kami, may taga-prepare at may taga-luto. Ngayon, ang ulam namin sa tanghalian ay dudi o upo sa atin. Pagkatapos, nilagay ko na ang turmeric powder at red chili powder bago ko isunod ang dudi. Tinimplahan ko na rin ng asin at jaggery para balance ang lasa. Hindi na ako nagdagdag ng tubig dahil kusa namang magtutubig ang dudi habang niluluto. Dito sa aming bahay, every time nakakain kami ng lunch or dinner, nakaugalian na namin na laging may prutas sa hapagkainan. So, eto ako ngayon, habang nagluluto ako ng ulam namin, naghihiwa naman ako ng tarbuch na tinatawag nila or watermelon. So, eto, dahil madami nga silang biniling watermelon sa palengke, eto ngayon ang isasama ko sa tanghalian namin. So, dapat daw maubos ito ng maaga dahil pabulok na siya. Actually, hindi naman siya pabulok. May susunod lang kasi kaming prutas na lalantakan, which is yung mangga. Hinog na kasi, kaya kailangan na namin ubusin yung unang stock
bago kami kumain ng bago. So, ito is last ng watermelon. Pagkatapos naman ng watermelon, ito naman ang sinunod ko, ang paggawa ng chapati. So, una, nilagyan ko muna ng tubig paunti-unti dahil kapag nasobrahan mo ng tubig, magdadagdag ka ng wet flour. So, ang kalalabasan na yan, guys, is dadami yung chapating gagawin natin. So, dapat tansya-tansya muna sa una. Then, kapag nakuha na yung gusto mong tigas or lambot ng ata, huwag mo nang dadagdagan ng tubig. Masamasahiin mo na lang hanggat makuha mo na yung gusto mong lambot at ready na siyang iluto na gawing chapati. Yung huling ilalagay doon sa ginawa mong wet flour na pang chapati is yung mantika para hindi siya magdikit-dikit sa kamay mo kapag minasa mo na siya at pag gawin mo na siyang pabilog. Namin. So, meron tayong upo o dude, salad, then may sile, then may mangga rin tayo. Then, ito is gatas. Then, chapati. So, guys, si Mami na lang naiwan. Tama ekla, Mami? Siya na lang naiwan. So, tignan nyo naman, bali may isa pang hindi nakakain. Katla chapati, Mami? Isa na lang chapati ang naiwan. O, diba? Yeah, correct. Yeah, back. Kawawa naman si Hardik. Hindi na naman siya makakain ng lunch. Sarap na sarap sila sa ulam. Then, it's time na to wash. Then, si Mami na ang maglilinis. So, ako ang maghuhugas. Then, si Mami ang maglilinis. Okay, we're done.